So ayun nga mga kabrad, isang napakaganda pong hapon sa ating lahat ngayon eh. Ipaikot ko kayo sa ating project. Balik Bulacan tayo kasi mga kabrad. Ito yung mga iniwan natin na pininis noon. Ang tiles ng CR mga kabrad, okay na. Tapos na, ang magiging ano na lang neto, yung counter dito sa side na to. Meron tayong counter dyan na ilalagay. Dyan salamin dyan. Dyan yan. So, okay na yung tiles natin. Complete na yung tiles. At ito naman mga kabrad, yung sa masters ng closet ng master. Ayan. Um, yan yung pinaka-finish niya. Ito ano to mga kabrad, yung laminate. Yan. Yan siya. Tapos yun yung pinaka-tukador nung owner. Ayan. Ito naman yung mga drawer dito sa left. Ayan. Tsaka dito sa right. Yan yung mga drawer niya. So, okay na to. Tapos yung lahat pa ikot na pintura, okay na rin yan. Dito tayo sa room 1. Ito yung master's bedroom. Dito tayo sa room 1 naman. So, ito yung pinaka TV rack. Yan na ito. Ayan, finish na. Naka-laminate din siya, pero ang naging finish niya yung brown. Parang may pagka-nara siya. Tapos, ito naman, medyo dark naman yung laminate na ginamit dito sa cabinet na to, dito sa boys room. To. So, okay na yan. Halos kapit na. Ito naman yung pinaka-headboard at yun yung pinaka-side table. So, ganun din. Halos ang pintura naman yan na tiga-dalawang coat na. At ito naman yung pinaka-CR ng boys at girl. Magkasama yan. Okay na rin. At dito counter na lang naman dito din sa gawing kanan. Yan, counter na lang ilalagay dyan. Tapos yung mirror. Tapos yung glass. Yan. Tapos na rin yung niche natin. So dito naman sa girl, ito naman yung medyo mas dark naman doon sa kaysa sa hindi halos parehas pala. Parehas ang laminate nito. Yan. Tapos yung pinaka TV rack niya ganun din. Ayan. Halos parehas din. Ito yung TV rack niya. Parehas din sila ng laminate. So ayan. Tapos yung ganun din, yung pintura niya, naka-second coat na rin yan. Tapos dito rin naman yung headboard. Yan, parehas din naman yung headboard nila. Tapos ayun, may side table dyan. Tapos ganun din yung pintura niyan. Yan. Sa wall, halos na 2 coat na yan at ganun din sa kisame. Pagka yung magpipinis na lang dyan ng lahat, ipipinis niya. Tsaka na lang yung pintura. Last coat na yun, finish na. Tapos yung mga door na lang, ayan. So, ayan. Tapos dito naman tayo mga kabrad dito sa powder room. Ayan. So, kasalukuyan namin itinatiles ng powder room. Ito naman pala yung sa may Poso Negro pala. Ayan. Yung pinaayos ko dun sa katuwang natin si Mang Be. Ayan. Pinapapantay ko lang yung gilid para pagka binuhusan yun, hindi na natin kakailanganin ng forma dahil yung garahe. Konektado pa rin sa garahe yan mga kabrad. Yan, pinapapantay lang natin yung kay Mambe para hindi na tayo magpo-forma pa. So, ayan. Yan lang, napakainit talaga mga kabrad. So, ito mga kabrad yung ating powder room. Yan, okay na. Kung mapapansin nyo, yung kabit niyan, yung tinatawag na L/3. Hindi siya pantay-pantay. Yan. Bali, isang patong na lang doon sa taas yan mga kabrad. Si paring kulot. So yung pinagsisiroho natin mga kabrad. So ayan, L/3 ang finish natin na kabit yan. Pali isang patong lang dyan mga kabrad, sagad sa kisame. Yan, si kulot ang ating tiga kabit ng siroho at saka yung tiga tabas. Tinitrain natin yan para matuto rin mag 45. Ayan ito nga mga kabrad, 45. Kailangan naka 45 dyan sa kanto na yan, kanto mesa. So, ayan. Alas, konti na lang siguro. Mga 1 o 2 araw yan. Mapipinis na natin yan. So, ngayon. Nga pala. Ngayon ang kapistahan niya po pala mga kabrad dito sa Cariapay. At yan niya po ang musik. Ayan, ang musiko ng Cariapay. Dahil fiesta ngayon.
So okay, yan, masaya rito ngayon. Kaya lang dito sa ginagawa namin, dahil sakop ito ng Karyapay, siyempre wala pang nakatira, walang handa. Ayan, pabalik na yung musiko. Dahil dito sa kabila, dito sa right side, dead end na yan. Kaya pabalik na sila. So, happy fiesta, tiga Karyapay. Pag dumaan ka dyan, ang bango dyan. Parang talaga, piyesta-piyesta. Amoy minudo. Ayan. So, yun nga mga kabrad. Bukas siguro, pabubuhusan na natin itong septic tank. Ayan. Bubuhusan na natin yan. Pag napatag niya yung garahe kasi yan. Sa left, saka sa right, pababa yan. Ayan. Mula doon, pababa doon. Garahe yan. So ayun nga mga brad, tayo uuwi na. At mayroon lang masamang balita sa ating si Joel na tungkol doon sa ating inahin na itim. Okay, tara mga brad. So ayun mga brad, mayroon tayo na isang masamang balita. Nanganak nga yung ating si itim. Ang problema naman, puro patay. Yun yung masamang balita naman ngayon. Kung nakaraan may mga gandang balita, ayun lang. So meron siyang inanak 8, sabi ni Joel, dahil umuwi na ako kahapon. Ang problema naman, puro patay. Isa medyo buhay pa, kaya lang bumigay na rin. Yan yung masamang balita natin dito. Nakaraan may magandang balita, ngayon may masamang balita. Yan ang talagang ano natin, yung minsan meron tayong hindi inaasahan talaga. Talagang ganun. Hindi ko alam kung bakit nagkaganon. Alaga naman namin to sa ano, sa pagkain okay naman. Parang ano kasi ang nangyari sa kanya, parang luno lahat. Merong isang medyo gumagbuhay, kaya lang bumigay na rin. Wala talaga. Okay, ganun lang talaga. So ito naman yun ang hinihintay natin, si Puti. Sana naman ito, sana nga makapanganak siya ng malusog buhay. Pero kung mapapansin mo mga kabrad dito sa ano, sa tiyan naman niya, magalaw. Sabihin yung mga biik masigla, malusog. Hindi kamukha na itong kay itim. Inaobserbahan namin ni Joel, parang walang gumagalaw. Yun nga, pala patay na nga pala. So yan. Walang anak si itim. Sorry, baka sa susunod na lang siguro. Pagbibigyan pa natin to si itim na isang beses. Wawa na, wala siyang anak. At saka kung observe mga kabrad yung kanyang dede, parang ganun, hindi ko ano talaga, dahil iba ang shape eh. Ayun. Sana ito si Puti, anak siya, tsaka yung ating ibang mga anak. Sana hindi kaparis na itong kay ano. Ito namang ating inahin na to, yung mga tiyan nila, pag-observe mo talaga, may gumagalaw sa tiyan. Yung kaitim kasi na yun, una bes na wala akong mapansin gumagalaw. Ito naman mga kabrad yung antay natin ng mga anak. Mauuna to kaysa dito kay 15.
Ito, konting ano na lang to. Ito kasi, ang alam ko na ito mga 28. 28 or 24 mga anak. Itong May. Gano'n talagang gano'n. Sabi nga, pag merong masamang balita, merong kapalit na magandang balita. Sayang. Nakakapanghinayang din. Kaya lang talagang gano'n. Yung mga big, inilibing na ni Joel. Karon si 13, mas mauna to. Halos sabay si 13 at saka yung si number 12. Itong maid nito mga anak si si 13. Si 13 meron atang parang sugat yata papapalagyan kay Joel ng betadine. Yung mata namamagay yung iba. So, nabutan natin dito si Joel. Naglalagay siya ng gamot dun sa sa mga may bulutong nating pabo. Okay naman sa betadine pag nilalagyan. Well, yung ding baboy natin doon 13, lagyan mo betadine yung sugat. Pag lagyan mo na lang. Purong betadine to, well. Ito diwa mercol yan, mat din. Kasi may mga iba pa, meron pang bulutong. Pero halos okay na rin, ba? Sa mata. Yung iba, well, merong Coryza yun yung namamagayang mata. Coryza yung ko nga kay yung kung ano yung gamot doon na pinanggagamot nila. Sa yan sipon. Naialis mo na doon? Yung nasa timba? Timba na. Na yung napisa? Ay, namatay din Alin doon? Hindi ito, well, yung itlog. Meron ka ulit na-transfer na itlog nito? Itlog? Dalawa. Well, merong dito rin meron ng itlog, well, Yan ang ilalagay. So, dito mo ilalagyan yung merong plymouth. Yan ko na ilalagay. So, ito may bagong itlog na naman pala rito. Tapos dito, alam ko meron din dito, di ba? So, dito, alam ko meron din dito. Ayun, meron din lang. Ayan, meron din dito palang nakaupo. Papuntahan lang natin yung kung inalis na ni Joel dito yung inalis na. Ito meron pa rin yung dito na ialis na, meron pa rin natira, ang dami ring natira.
Ayan. Ito yung mga tira na ito. Ibibigay natin dito sa sa kasama natin sa trabaho. Pinoy balot yan, Pinoy balot. So ito naman, okay naman, malulusog naman. Kaya lang talaga yung sa ganitong panahon talaga pag iinit. Yung kalaban talaga natin dito, yung yung kamay mata, namamagay yung iba.